Ang sinabi ng Panginoong Hesus na mahahayag, makikita at makikilala ang Ama sa pamamagitan niya. At siya naman ay makikita at makikilala sa pamamagitan ng kanyang mga tagasunod at mga mananampalataya. Tayo pong lahat bilang mga nananampalataya at mga Kristiyano ay may layunin na ipakita at ipakilala si Jesus sa mundo. At sa paanong paraan po natin ito ginagawa? Ang marami sa atin, ipinapakita ang ating pagiging makadiyos sa mga pisikal na bagay, kagaya ng pag-aantanda o pagsa-sign of the cross, sa pagsimba, sa pagkanta ng mga awitin sa Panginoon, sa pagiging relihiyoso. Bagaman lahat ng bagay pong ito ay tama, maganda at kailangan, malinaw din pong sinasabi ng Biblia na ang pinakalayunin ng isang Kristiyano ay ano po? Ay ang maging katulad ni Kristo. Ang tularan si Kristo at ipakita ang karakter ni Kristo. Sinabi po ng Biblia, si Jesus mismo nagsabi, kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, ano po ang kasunod? Kung tayo daw ay may pagmamahal sa isa't isa, ano daw? Wala pong makakasagot. Kung tayo daw po ay may pagmamahal sa isa't isa, makikita ng lahat na tayo ay kanyang mga tagasunod, mga disciple, mga mananampalataya. So hindi na po natin kailangan, hindi na natin kailangan pa na lumakad sa ibabaw ng tubig o bumuhay ng patay o gawing alak ang tubig para lang ipakita natin na kagaya tayo ni Kristo o ipakita na tayo ay makadiyos. Tama po ba? Dahil malinaw ang sinabi ni Jesus, simple lang, kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa. Sapat na yon na makita at malaman na kayo ay aking mga tagasunod. Kailangan maintindihan natin, maunawaan natin, that tayo bilang mga Kristiyano, na tinatawag natin ang sarili nating Kristiyano, we are never more like Christ than when we forgive and love. Because the most godlike act we can ever do is to forgive and love. Naintindihan po natin? Ang pinakamakadiyos na bagay na maaari nating gawin sa ating buhay ay ang magpatawad at magmahal. Pagmamahal na hindi po gaya na sa mundo. Bakit? Dahil ang pag-ibig po ng mundo ay conditional, situational. Kasi nag-aantay ng kapalit. Humihingi ng kabayaran. At minsan, madalas pala, dumidepende ang ating pag-ibig o ang pag-ibig ng mundo sa taong kaharap. Iba po sa pag-ibig na itinuturo ng Panginoong Hesus. Iba sa pag-ibig ng karakter ni Hesus. Bakit? Dahil ang pag-ibig ni Hesus, ang pag-ibig ng Diyos ay kabaligtaran. Ang pag-ibig ng Diyos ni Hesus ay intentional, sacrificial, and unconditional. Wala pong hinihinging kapalit. Hindi nag-aantay ng kabayaran. Walang pinipiling tao at pagkakataon. Iniibig kahit yung taong gumawa ng masama at masakit. Pinatatawad kahit yung mga pinakamabibigat na kasalanan at pagkakamali. Naglilingkod sa kapwa kahit walang kabayaran. At yun po ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano.
na naipapakita natin si Jesus sa ibang tao, sa mundo, sa ating paligid, sa kung papaano natin sila itrato. Kung papaano natin sila mahalin. Sa ganung paraan natin na ipapakilala ang Diyos sa buhay natin. Hindi po sa kung ano yung sinasabi natin. Isa po yun, isang bagay yun, kailangan din po. Pero higit sa lahat, hindi sapat sa maraming pagkakataon, hindi sapat na sabihin natin kung sino ang Diyos, kung sino si Jesus. Hindi sapat. Bakit? Dahil kailangan ng tao, ng mundo, na madama, maranasan, yung pag-ibig, yung pagpapatawad, at paglilingkod ng Diyos sa pamamagitan po natin. Naniniwala ba kayo sa kasabihang life experiences are the best teachers? Naniniwala kayo sa ganong kasabihan? Narinig nyo na po yun? Anong ibig sabihin nun? Yung mga karanasan daw natin sa buhay ang pinaka mainam na ating guro o tagapagturo. Anong ibig sabihin nun? Yung ating nararanasan. Yung nararanasan ng ibang tao at nararamdaman ng ibang tao sa pamamagitan natin, doon sila nababago. Doon sila nagkakaroon ng kaalaman. Kahit buong maghapon, kausapin nyo ang isang tao sa labas patungkol kay Kristo, kung hindi niya mararanasan at hindi niya mararamdaman yung sinasabi natin, wala po itong magiging bisa. Kaya yun po ang malaking hamon sa atin bilang mga Kristiyano na maging kagaya tayo ni Kristo. Ipakilala natin si Kristo, hindi yung ating pangalan, hindi Ren, hindi JP, hindi Jeos, o kung ano man, kung anong pangalan natin. Bagaman tayo ay may pangalan, ipinapakilala natin si Jesus, ang ating Diyos, dahil siya ang ating manlilikha. Tayo ay tagasunod lamang. Tayo pinagkatiwalaan ng buhay at tayo ay kanyang ginagamit na instrumento upang makilala si Kristo, makilala ang Diyos sa pamamagitan natin. Tayo pong lahat ay magsitayo.